Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa 10 kriminal na nahatulan ng kamatayan ay pinadala sa isang isla upang paglabanin sa isa't isa at ang matitirang mabubuhay ay may premyong kalayaan. Ang pelikulang ito ay ang American action film na ipinalabas taong 2007 na pinamagatang The Condemned. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang crew ng gaganaping tournament na ipapalabas sa internet ay naghahanap ng sentensyadong preso upang lumahok sa laban. Isang Russian national ang nakita nilang may potensyal para sa tornamento. Si Ian Breckell ang bumuo ng palabas na ang layunin ay makakuha ng milyon-milyong manunood. Binibili nila ang mga presong naghihintay na lang ng hatol na kamatayan sa malaking halaga upang maisakatuparan ang pangarap na show na tatalo sa lahat ng palabas sa telebisyon. Sa isang isla sa South Pacific doon sila nag-set up sa gagawing palabas kasama ang kasintahan ni Breckell na si Julie. Ngunit ang sikat na mamahayag na si Donna ay hindi nagustuhan ng ipapalabas ni Breckell dahil isa itong ilegal at immoral. Ganun pa man, ipinagmamalaki ni Breckell ang likha niyang palabas na mapapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng internet, subalit ang isa sa kanyang manlalahok na presong Arab ay napatay kaya nagpahanap agad ito ng kapalit na magmumula din sa Central Asia. May nakita ang kanyang crew na nagmula sa kulungan ng El Salvador, isa itong Amerikano na nagngangalang Jack Conrad ngunit nang sinubukan siya sa laban ayaw itong sumunod. Pinakawalan ng mga gwardiya ang kanilang pinakadelikadong preso upang mapilitan siyang lumaban, laking gulat na lang ng lahat nang mabilis lang itong napabagsak ni Jack nang walang kahirap-hirap. Maging si Breckell ay namangha nang mapanood ang kakayahan nito at naging interesado sa kanya. Si Jack ay nag-aantay na lang sa sentensyang kamatayan sa pagpasabog ng gusali na pumatay ng 3, hinalimutan na ni Breckell ang Arab at ito na ang kinuha para sa huling kalahok. Dumating na sa Papua New Guinea ang mga kriminal na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hinanap ni Breckell si Jack bilang isa itong Amerikano at pinaalam na ipapadala siya sa isang isla kasama ng iba pa para maglaban-laban hanggang kamatayan. Ang sinumang matitira sa loob ng 30 oras ay mabibigyan ng kalayaan kasama ang premyong pera. Wala silang masyadong nalamang impormasyon kay Jack dahil ayaw din nitong magsalita sa pagkatao niya. Kaya ipinasulat ni Breckell sa record ang pinakamalalang krimen na pumatay ng 12 tao kabilang ang mga bata at babae. Nakilala din doon ni Breckell ang mag-asawang kalahok, sinabihan niya itong maaari silang magtulungan pero sa huli isa lang sa kanila ang pwedeng makaligtas. Bawat kalahok ay may nakalagay sa kanilang mga binti na bomba, meron itong pin na pwedeng tanggalin at may delay na 10 segundo bago sumabog, kung sakaling sisirain nila ito ay automatic ang bomba na sasabog. Matapos ang mga tagubilin ay sinimulan na ang timer sa bomba na matatapos sa loob ng 30 oras, kaya kailangan nilang maglaban dahil kung hindi pare-pareho lahat silang mamamatay. Pagkatapos dinala na ang lahat ng kriminal sa isla kung saan sila maglalaban habang naghahanda na din ang team ni Breckell para sa pagpapalabas online, isa-isang inihulog ang bawat kalahok sa dagat ng magkakalayong agwat upang hindi agad magkita. Ang buong isla ay napapaligiran ng mga kamera sa bawat sulok para makita ang pinaggagawa nila. Ang isa sa mga kalahok ay naghahamon na uubusin niya sila lahat pag nakita sa ibaba ngunit nang ihuhulog na ito sinubukan niyang umalma dahilan nang tumama siya sa pader na agaran niyang ikinamatay. Nang si Jack na din ang kasunod umalma din ito sa crew dahilan nang inihulog siya ng walang susing dala para sa kanyang pusos. Isa-isa nang nakababaw ang lahat pero halos lahat sila walang pusos maliban kay Jack. Ang babaeng nagngangalang Yesantwa ay nakita ang mga kamera sa paligid, pero nabaling ang tingin niya sa pagdaan ng Japanese na si Saiga dahilan ng hindi niya napansin na may dumating at nahuli ito habang agarang kinunan ng crew ni Breckell ang aksyon na nagaganap. Tinangka siyang gahasain ng nakalaban pero pilit siyang lumaban at na-activate ang pampasabog sa lalaki na ikinamatay nito. Masaya si Breckell sa napanood na magandang aksyon na nakakuha agad ng 5 milyong manunood online. Ngunit hindi siya kontento dahil ang gusto niyang maabot ay ang katumbas ng manunood sa Super Bowl na umaabot ng 40 milyon. Samantala nakita ni Jack ang nagngangalang Paco at nakaharap sa laban dahil ang akala niya sinusundan siya nito. Gusto lang mahanap ni Paco ang asawa na si Rosa na nahiwalay sa kanya kaya pinakawala na ito ni Jack at bilang kapalit binigyan siya ng susi upang matanggal ang pusos sa kamay.
Ang isa pa sa kalahok na si Maki ay muntik nang sumabog ang bomba sa paa matapos niya itong subukang pakialaman. Sa galit niya sinira nito ang kamera sa malapit habang may helicopter na paparating at naghulog ng isang bag. Nakakuha si Maki ng inumin at sandata na magagamit ngunit dumating doon si Saiga at nagkaharap ang dalawa sa isang laban. Agarang kinuhanan ito ng mga magagandang anggulo ng crew ni Breckel habang naglalaban ang dalawa. May kagalingan ng Japanese sa laban kaya tumakas na si Maki nang makahanap ng pagkakataon. Nang sundan siya ni Saiga hindi na niya ito nakita pa ngunit isa pang kalahok na nagngangalang McStarly ang nakita niya doon na nag-alok sa kanyang magtulungan silang dalawa para harapin ang iba pang kalahok na sinang-ayunan naman nito. Sa mga oras na yun sa isang sulok ng gubat nakaharap ni Jack ang Russian na sinubukan niyang pinahinahon, pero sumugod ito na agaran niya ding napabagsak. Tumayo ang napakalaking Russian at nagpatuloy ang laban ng dalawa habang agaran din itong kinunan ng mga crew ni Breckel para ipalabas online. Patuloy na naglalaban ang dalawa hanggang sa nagpagulong-gulong sila sa bangin, dahil dito nag-activate ang bomba sa paa ng Russian kaya agaran itong inihulog ni Jack upang hindi madamay sa pagsabog. Nagiging maganda na ang show ni Breckel na nakakuha na ng 12 milyong manunood pero hindi pa din ito kontento. Sa ibang eksena ang FBI ay napapanood ang palabas sa internet na binuo ni Breckel subalit hindi nila alam kung nasaan ito ngayon. Napag-aralan nila ang mga imahe na kuha sa palabas na nagaganap ito sa pagitan ng Indonesia at Papua New Guinea, ngunit mayroong 2,000 maliliit na isla ang lugar kaya imposible itong mahanap agad. Sa 10 kalahok 2 roon ay mga Amerikano. Nakilala si Maki na hinatulan ng kamatayan sa Malaysia pero si Jack Conrad ay wala silang impormasyon tungkol sa pagkatao niya. Di nagtagal may tumawag sa FBI patungkol kay Jack mula sa dati nitong kaklase na ang totoo niyang pangalan ay Jack Riley dating US Army na bigla na lang naglaho. Mayroon siyang kasintahan na nagngangalang Sarah at may 2 anak. Nang makatanggap ng tawag si Sarah mula sa FBI patungkol kay Jack, nagmadali itong nagpunta sa trabaho para humiram ng laptop upang malaman ang nangyayari sa kasintahan na matagal na niyang hindi nakikita. Ikinagulat nitong naroon nga si Jack pero hindi siya naniniwala sa impormasyong nakasulat na pumatay ito ng mga inosente. Samantala nagkita na din sa wakas ang mag-asawang Rosa at Paco na nag-alalang ito na ang huli nilang pagsasama. Dumating doon si McStarly at nakaharap ito ni Paco sa laban ngunit nahuli ni Saiga ang asawa niya dahilan ng mapuruhan siya ni McStarly. Itinali siya nito sa isang puno habang ipinapanood sa kanyang pinapahirapan ng asawa. Ang isa sa crew ni Breckel na kanya ring kaibigan ay hindi nagustuhan ang nangyayari maging ang kanyang kasintahan. Kinumbinsi ni Julie si Breckel na itigil na ang palabas dahil hindi na ito makatao kahit sabihin pang mga kriminal sila. Lalabas din sana ang kaibigan niya na nakaramdam ng konsensya pero nakahanda pa din itong ituloy ang palabas maging ang iba pang crew gustong-gusto ang ginagawa. Matapos na pahirapan ni McStarly si Rosa ay pinasabog niya din ang bomba sa binti nito. Nang balikan nila si Paco ay natakasan na sila hanggang sa sumapit na ang dilim. Nakita ni Jack si Paco na umiiyak matapos mamatayan ng asawa, hinihingi nito ang tulong niya na ipaghiganti ang asawa dahil nabalian siya ng tuhod kaya hirap na siyang makakilos. Sa ibang parte ng gubat nakaharap ni Maki si Yosantua, wala siyang balak saktan ang babae kaya nagkampihan na din ang dalawa na ikinadismaya ni Breckel. Kasalukuyan namang nailayo ni Jack si Paco sa panganib, pero hindi niya ito matulungan sa paghihiganti sapagkat mayroon siyang ibang gagawin. May nakita siyang tower kanina sa isla pagdating nila at balak niyang puntahan ito upang matawagan ang kasintahan. Ang tunggalian ay hindi patas matapos magbigay ni Breckel ng sandata para kay McStarly. Nakaisip naman si Jack na itago ang sarili sa GPS tracker na ipinagtataka ng crew nang bigla na lang itong nawala sa kanilang monitor. Nang handa na sa pag-alis si Jack nag-iwan siya kay Paco ng sandata na magagamit na ipinagpasalamat nito, agaran na din itong umalis patungo sa kabilang bahagi ng isla sa pagtawid sa kabli at nakita siya ng crew pero di nila alam kung saan ito pupunta. Nang malaman naman ng FBI ang totoong pagkatao ni Jack Riley, pinatigil ng nakakataas ang pag-iimbestiga sa kanya dahil lumabas na dati itong special force at ang kanyang dating boss ay ang kanilang boss. Kahit wala na ito sa katungkulan ipinapadala pa din siya sa misyon na ang huli sa El Salvador para sa operasyong pasabugan ang planta ng droga pero nahuli siya ng awtoridad. Magmula nang makulong ito hindi pa nadiskubre kung sino talaga siya at kung kanino nagtatrabaho. Balak nila itong hayaan na lang pero hindi sang-ayon ang agent na nag-iimbestiga sa kaso.
Ang crew ni Brecker ay hindi na talaga mahanap si Jack sa mapa, hinala nilang patungo ito sa kanila kaya kumilos na agad ang tauhan niya para maghanap. Nasa labas na nga si Jack na nagmamasid sa paligid, pag-alis ng mga bantay doon na niya pinasok ang broadcast tower at pinatulog ang nagbabantay sa kaagarang tumawag. Nakontak niya ang kasintahan na matagal niyang hindi nakausap magmula nang makulong ito. Ang alam lang ni Sarah, iniwan siya nito ng walang dahilan pero ipinaliwanag ni Jack ang lahat at ibinigay ang perang naipon niya. Pero ang gusto ni Sarah, bumalik siya sa kanila, hindi ang pera niya. Habang nasa tower si Jack, nakita siya doon ni Brecker at paparating na din ang kanyang mga tauhan. Nang magpaalam na si Jack, tinanong siya ni Sarah sa lokasyon nito dahil nakausap niya ang FBI. Bago pa mamatay ang kuryente, na sabi ni Jack ang kinaroroonan niya, saka ito inambush pero nagawa niyang makatakas. Tinawagan agad ni Sarah ang FBI agent para ibigay ang address. Nang makuha na ito ng agent, hiniling niya sa nakakataas na iligtas si Jack dahil sa lahat ng hirap na dinanas niya sa kulungan, hindi ito nagsalita para lang protektahan sila at ang kanyang bansa. Tumugon na din ang nakakataas na hanapin ito. Balik sa isla, kasama na ngayon ni Maki si Esanpo na nagpapalipas ng gabi sa isang lumang eroplano. Habang nagkukwento ito sa buhay niya, inactivate ni Esanpo ang bomba sa binti nito dahilan ng kamatayan niya na hindi rin inasahan ng lahat. Sa mga oras din na iyon, pinagtutulungan na si Paco matapos itong matunton na walang kalaban-laban. Hindi na talaga kaya ni Julie ang nangyayari kaya kinausap niya ang kasintahan na galit dahil minanipula nito ang lahat, habang sumang-ayon din ang kanyang kaibigan na sumusobra na siya. Pero iginiit ni Brecker na mas mahirap ang dadanasan nila kung hindi niya ito nailigtas sa parusang kamatayan. Pinapili niya ang kaibigan kung sasama pa ito sa kanya. Ganun pa man, pumanig ito kay Brecker na tatapusin na lang ang palabas. Dismayado si Julie sa desisyon nito, ngunit nagalit si Brecker sa ikinilos niya. Samantala, nang balikan sana ni Jack si Paco na abutan niyang pinagtutulungan na ito, ipinakita sa kanya ni McStarley kung paano nila ito pinahihirapan at sinunog ng buhay, sa huli na wala siyang magagawa dahil naroon ito sa kabila. Kinabukasan, huling araw na bago matapos ang 30 oras, nakaabang na ang lahat sa mangyayari, maging ang mga manunood. Palihim na pinuntahan ni Jack ang dalawang katunggali na nag-aantay sa kanya at naghanda rin ito ng magagamit bilang kanyang pananggalang. Unang nakaharap nito si Saiga sa isang laban na napapanood ng lahat online. Nagawa sana nitong matalo ang Japanese, ngunit dumating si McStarley para tulungan ang kakampi kaya tumakas na si Jack na nagtago sa mga guho na dating kampo ng Hapon. Naroon din pala si Esanpo na sinusubukan siyang labanan pero tinamaan ito ng pana mula kay McStarley. Dahil hindi nila ito mapasok, hinagisan sila ni Saiga sa loob ng mga nakahanda niyang improvise na pampaapoy upang sunugin ang loob, ngunit mayroon pala doon na mga lumang bala na mula pa sa panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig. Sinubukan pa ding iligtas ni Jack si Esanpo at naghanap ng matatakasan. Nang makakita ito ng madadaanan, ayaw nang sumama ng babae saka inactivate ang bomba sa kanyang binti, kaya wala nang nagawa si Jack kundi tumakas bago pa sumabog na inakala ng lahat na patay na siya. Sa pag-aakalang patay na ito, ang dalawa na lang ang natitira at kailangan na din nilang magharap dahil isa lang sa kanila ang maaaring manalo. Lumabas ulit si Jack na sobrang ikinatuwa ng lahat ng malamang buhay pa pala ito. Nakaharap ulit ni Jack sa laban ang Japanese, ngunit dumating si McStarley at pinagtulungan ulit siya ng dalawa pero ipinakita niya ang kakayahan niya sa laban hanggang sa mapatay ang Japanese. Agara namang tumakas si McStarley papasok sa gubat, subalit nang mahabol ito ni Jack para sana tapusin na ang laban, tumalon siya sa ilog. Wala nang nagawa si Jack kundi sundan din ito, habang hindi na makita ng team ni Brecker ang nangyayari dahil wala silang camera sa lugar, kaya nagpadala ito ng tao para kumuha ng eksena. Nagpadala din ito ng helicopter para magbigay ng armas kay McStarley bilang minamanipula niya ang mangyayari. Nagkaharap ulit ang dalawa pero ngayon ay may armas ng hawak si McStarley. Napatakas na lang si Jack upang maiwasan ito pero nataman siya at nahulog sa tubig. Naroon na din ang mga taong kumukuha ng video sa nangyayari. Nang makita ito ni McStarley, pinagpapatay niya ang mga ito at kinuha ang dala nilang armas habang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Jack, pero sinurpresa siya ng atake nito. Nagkaharap ulit ang dalawa sa laban na ikinatuwa ng kasintahang makita siya ulit, ngunit nakakuha ng patalim si McStarley dahilan ng masugatan si Jack. Nakuha niya din ulit ang armas at pinaputukan si Jack dahilan ng nagpagulong-gulong ito sa bangin patungo sa ilog. Ipinalagay ng lahat na napatay si Jack sa pagkahulog at idineklara na si McStarley ang nanalo na ikinalungkot ng asawa at mga kaibigan.
Kasalukuyan na ding natagpuan ng Navy SEAL ang isla na mararating nila sa loob ng 1 oras. Matagumpay namang naabot ni Breckel ang hangad niyang manunood na umabot ng 40 milyon, ngunit nabalitaan nitong paparating na ang US Navy sa kinaroroonan nila. Tanging chopper niya lang ang naruroon kaya nagbalak siyang tumakas kasama lang ang pinagkakatiwalaang tauhan habang walang kamalay-malay ang ibang crew. Pero sumunod sa kanya ang kaibigan na hinihinalang tatakas ito matapos malamang alam na ng US Navy ang kinaroroonan nila at nagbantang isusumbong lahat ng alam niya. Nag-alok si Brecker ng milyong halaga kapalit ng kanyang katahimikan, ngunit may usapan pala silang porsyento ng kita ang kikitain niya kaya hindi ito pumayag, subalit pinatay siya ng tauhan ni Breckel. Kalaunan dumating na din si McStarley matapos itong ipasundo bilang siya ang nanalo. Tinanggal na ni Breckel ang bomba sa binti nito at ang premyo lang ay ang kalayaan, pero hindi ito pumayag dahil may kasamang premyong pera ang kasunduan. Iginiit ni Breckel na kung hindi dahil sa kanya hindi ito mananalo at pinag-antay siya doon. Sa mga oras na iyon nagkamalay na si Jack matapos itong makaligtas sa muntikang kamatayan. Binalikan din ni Breckel ang kasintahan pero galit sa kanya si Julie kaya iniwan na niya ito kasama ng mga crew. Sa labas pinatay ni McStarley ang dalawa niyang bantay at kinuha ang baril. Pumasok din ito sa loob ng control room para hanapin si Breckel pero hindi niya ito makita kaya pinagpapatay niya lahat ng mga naiwang crew. Parating na din si Jack sa labas na nakita ang mga patay na bantay. Naabutan siya doon ni Breckel pero nagawa niyang makalaban at napatay ang tauhan nito habang nakatakas naman si Breckel. Sa loob ng isusunod na ni McStarley si Julie, buti na lang dumating si Jack. Wala na siyang nagawa kundi ibaba ang hawak niyang armas at doon na din ito tinapos ni Jack. Nagmadali ding lumabas si Jack upang habulin si Breckel na kasalukuyang tumatakas patungo sa kanyang chopper. Pinaputukan nito ni Jack nang makalipad na siya pero naubusan siya ng bala na walang nangyari. Pero dumating doon ang kasintahan niya na may dalang bomba. Ito ang inihagis ni Jack sa chopper ni Breckel dahilan ng pagsabog nito na ikinamatay niya. Matapos nito binigyan ni Julie si Jack ng susi upang matanggal ang bomba sa kanyang binti. Kalaunan nakauwi na din si Jack sa pamilya niya bilang isa na itong malaya na ikinatuwa ng kasintahang makita ulit ito sa pagkakaalam na napatay siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!